Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. It's Cope With Me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, ngan in-navigate an ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makitaan kusog nga dila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala o sa mga may ginpipinsar nga problema o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi an Cope With Me para updan ka. Remember, waray problema nga dako kun ato na ato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga may ada mga tawo nga dala permi na mamati ngan mag-cope with you. Mao, get ready to tune in. Abrihian niyo kasing-kasing, nganupod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth, ngan resilience. Dinhila sa Cope With Me. Aton oras, 6 minutos sa naglabay sa alas 3. Hello, beautiful souls, and welcome back. Yes, so welcome sa Cope With Me. Ngan usa nakatliwat ka semana nga mag-iistoryahay tikang alas 3 hangtod alas 4. I'm your on-air companion, Suzette Pretencio, kaupod niyo permi sa Journey Called Life. Ngan kaupod naton sa Master Control, si Ramamonet Perito, si Joven Cardenas, ngan si Engineer Francis Morny Balves. Maupay nga kulop sa iyo nga tanan, maupay nga Lunes sa nga tanan nga namamati sa aton yan na sa radyo ngan mga namamati og naghihiling sa aton Facebook Live at Radyo Pilipinas Kalbayog. Yes, ano? Oo, kadalilasan si Mana adi nakatliwat, magtitikang nakatliwat sa bag-ong si Mana nga niya na in Monday. Yes, it's Manic Monday, but it is Happy Monday. Oo, kaya happy Monday, kaya na in
payday, yes, sweldo day kay September 15 man. So siguro yan na mga katawhan miskan nga busy okay gihapon kay may niyan pagkukuhaon may niyan i-withdraw 'di ba? Pero bad part la in dana yan an sweldo nalabay la sa aton mga palad dire pa nga ni nag-iiha di pa nagpapaso nawara dayon siya man ko dito basta adulting na di ba oo pero hinawaton ta nga apisar nga damo ang mga bills nga baraydan oo ayun niyo kalimti gihapon nga i-reward niyo kalugaringon miskan fishbowl la sa tagigilid oo pagpalit kam gihapon para sa iyo mga tiny cravings niyo para manamnaman gihapon niyo an iton nga yuging Korean di ba sa pagtrabaho oo diba anyway since bag-o nga semana oo hinaton ta nga ini nga aton new week iniin maging puno sa insight sa aton kalugaringon. And that is why we are here at Cope With Me para buligan ka mo, magiya ka mo para mas makilala pa niyo ang iyo kalugaringon. And to start, aadi na ang aton mga Cope With Me habits. Oo, tikangan naton sa aton paborito nga pag-relax. Ipiyo nga niyo mga mata, i-relax sa niyo mga muscles, nga niyo huna-huna nga na niyo kasing-kasing para sa aton 3-minute mindful breathing. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga ng malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakakadistract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na,
Ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Yes, sa aton 3-minute mindful breathing matikang sa Department of Health. Ngan sa pagkayana, kadi naman kita sa aton ikaduha nga cope with me habit aton sudlo na naton kalugaringon, pakainan naton kalugaringon, tara mag-journal kita. Ngan para sa aton journaling prompt, yan na nga kulob an aton pakiana, can hope exist without uncertainty? Otrohon ko, can hope exist without uncertainty? So, an ini nga aton journaling prompt, gunduduso kita, nga aton pamalandungan, an aton relasyon, an aton perspektibo, kung an hope ba iton in na-existerla, kay kung diri kita sigurado san aton kabubuwason. Kay an hope man gud o an paglaom, para sa ako bagay ni siya an siguro bagan telescope forward looking ini siya nga kundiin an hope inisiyaan aton pagtuo o an emosyon naton nga may ida maupay nga may hitabo sa future o sa aton kabubuwason. So kung aton maobserbaran, 'di ba? Kita nag-hope la kita kay kun an resulta sa naton mga desisyon o sa aton mga outcome iton diri kita sigurado bagan diri guarantee nga maupay an magiging resulta sa nga aton mga actions or diri guarantee nga maupay an aton kabubuwason. So for example, 'di ba, nanay na siring kita ay unta nga mapasarak sa test, 'di ba? I hope nga mag-heal ako. I hope nga ma-achieve ko adto nga akong mga dreams. I hope nga maka-abroad ako. Kung ano pa iton nga mga hope o nga mga paglaom. So mga ansukad sa nga mga cases in all those cases to nga akong ginsering nga mga example kung aton maobserbaran an uncertainty o unsureness, 'di ba, presente kay dire kita sigurado dire ka masigurado kung mapapasarba ka mo sa test, 'di ba? Dire sigurado kung talaga makaka-abroad o kung talaga mag-heal ka mo sa certain time frame o kung makakabot iyong mga dreams, 'di ba? So asya niyan aton papamalandungan pwede ba nga an hope mag-exist kay kun antigo na kita sa resulta nga kun diin siguro diri na naton kinahanglan pa mag-hope diri na naton kinahanglan an paglaom. So ini nga aton journaling prompt giniimbitahan kita sini nga aton i-explore whether an hope ba o an paglaom iton nakadepende sa uncertainty kung diri kita sigurado, diba, o sa waray kasiguraduhan nga mga butang didi sa aton kalibutan. So kung antigo na kita saan mahihitabo, antigo na kita sa resulta sa aton mga action o sa aton mga decision, posible ba nga an hope diri na iton siya hope kundi it would transform siguro into assurance o faith, 'di ba? Kay antigo na kita nga iton nga aton mga paglaom iton nga aton mga wishes sa future iton mahitabo man gud o for sure 100% nga mahitabo. On the other hand, siguro ang iba nga mga tao they would argue nga pwede lagi hapon nga mag-exist an hope even when talaga nga they are certain nga anera actions talaga foolproof nga asyaan mahitabo baga nakasubay sa eroplano So an ini nga aton journaling prompt posible sininiyo ma-explore an angle nga kundiin an hope magsusurvive sa mga sitwasyon nga kundiin may adasan certainty or adto nga siring ko kanina nga posible iton nga mag-evolve mag-transform into something like assurance o siguro gratitude o confidence nala sa imo kabubuwason. Nga posible liwat niyo ma-touch sa baton niyo sa sininga aton journaling prompt kung nano ba ang papel sa uncertainty sa
pag-maintain nga kundiin and hope it is kicking, it is alive sa imo kalugaringon nga kinabuhi. So ini man good nga aton journaling prompt, 'di ba? Ini in pagduso sa aton nga kita in mamalandong sa aton relasyon sa ring ko pa nga ni kanina, sabot nga san hope ngan sa unknown o san oblivion. So ang pagbaton sa aton journaling prompt, ang pagsurat san iyo baton san siningaton pakiana yan na siguro iyo madidiscoveryhan whether an hope iton ba is the anchor sa mga situation o sa mga takna sa iyo kinabuhi nga kundiin puno sa waray kasiguraduhan o whether an hope maybe it is just a mindset nga kundiin pwede nga mag-exist even when everything is certain. So asya niya naton journaling prompt para sa iyo can hope exist without uncertainty? Aton oras, 18 minutos sa naglabay sa alas 3, mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calvayo, DYOG 882 AM. Sa loob ng 78 taon, ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pangunguna ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay naging boses ng bayan, kasama ng lahat ng Pilipino sa bawat yugto ng kasaysayan. Mula sa pagsahimpapawid ng aming unang estasyong DZFM sa Maynila noong 1947 hanggang sa patuloy na paglago ng 36 na himpilan ng Presidential Broadcast Service sa bansa sa kasalukuyan. Hindi matitinag ang aming misyon, maghatid ng tapat na impormasyon at makabuluhang kaalaman para sa mamamayang Pilipino. 78 taon ng serbisyo publiko at sa mga susunod pang kabanata, asahan ninyo kaming patuloy na maghahatid ng tapat at makabuluhang serbisyo para sa sambayanang Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Aton oras, 21 minutos sa naglabay sa alas 3, kamo in padayon nga namamati sa Cope With Me, your go-to radio show for navigating life stress, only here at 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkayana, sa pagpadayon sa naton programa aton pagaharampangan an usa nga Gen Z term so para sa mga medyo may edad na nga namamati sa aton yana, para sa aton mga lolo, lola, tatay, nanay o para nagihapon sa mga tita o
tito nga dano aton pagharampangan an ini nga crashing out, oo, pag crash out nga term nga sikat sa akon mga kahenerasyon, oo, nakiungay siya. Alright, antes naton pagharampangan an ini nga crashing out aton anay hatagan dalan an mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Students, alam mo na yun. But somehow, students still find a way to find new things, to find different things that hindi mo naisip dati, hindi pa naituro sa iyo. At ang naging estudyante mo, sila pa ang nagtuturo sa iyo. So it is very much a symbiotic relationship between the teacher and the student. And that is why this is such an important program. Tinulungan din ng Tarabasa ang mga magulang na mag-aaral, ng ating mga mag-aaral. Ginabayan sila ng mga youth development workers sa pamamagitan ng mga nanay-tatay session. At syempre, ang higit na nakinabang dito ay ang mga estudyante natin na nangangailangan ng tulong. Hindi na maikaila na ang pagbabasa ay pundasyon ng kaalaman at ng pag-uunlad. At sa tulong ng programang ito, kasama na ang Academic Recovery Program ng DepEd, panatag ako na mapupunan natin ang mga naging pagkukulang sa pagtuturo ng ating mga kabataan. Sa loob ng 2 taon, mahigit 348,000 Pilipinong nangangailangan na naabot ng programang ito. Isang programang tumutugon sa problema ng edukasyon at nagbigay kita sa mga college student at magulang. Pinag-isipan at ipinatupad ng may malasakit at pagmamahal sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating kabataan. Ito po ang diwa ng Tara Basa Tutoring Program. Ito ang tunay na diwa ng serbisyo publiko. Ang tagumpay ng Tara Basa ay bunga ng pagkakaisa. Kaya sa magigiting na tutors at youth development workers, ipinapaabot ko ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyo. Kayo ang bumubuhay sa programang ito. Sa atin namang mga magulang, patuloy po ninyong itaguyod ang pagbabasa at pag-aaral ng ating mga anak. Kayo po ang una at pinakamahalagang guro na kanilang mararamdaman at matututunan sa kanilang buong buhay. Sa ating mga mag-aaral, mga anak, naway maging daan ang programang ito sa tuloy-tuloy ninyong pag-unlad. Sa ating mga kasamahan sa DSWD at DepEd, paigtingin natin ang implementasyon nitong programang ito, itong Tara Basa Program. Tiyakin natin na mas marami pa tayong maabot, na mahihikayat at matulungan na ating kababayan. Ngayong araw, ipinakita natin na kaya natin pagtagumpayan ang anumang hamon kung tapat tayong naglilingkod sa taong bayan at ginagamit natin ang tama ng ang salapi ng ating bansa. Nais ko rin batiin ang ating mga guro ngayon dahil National Teachers Month. Para sa inyong tapat na paglilingkod at pag-aaruga sa ating kabataan, maraming salamat. Ang pinagkakasya ay ang ating kabataan. Ang pusay ng ating mga kabataan ay nasa kamay ng ating mga guro. Kaya kailangan ng suporta, kailangan ng tulungan, at kailangan natin kilalanin na sila ay isa sa Ng ating mga kabataan ay nasa kamay ng ating mga guro. Kaya kailangan talagang suportahan, kailangan talagang tulungan, at kailangan natin kilalanin na sila ay isa sa mga bayani sa lipunan ng Pilipinas. Ang lahat ng inyong pagod ay magbubunga ng liwanag at pag-asa para sa lahat ng batang Pilipino. Ituloy ang pagbabasa, ituloy ang pag-asa, ituloy ang pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa ating mga bagong Pilipino. Muli, congratulations. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo lahat. At this po,
lamang na talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa national culmination ng culminating activity ng Karabasa Tutoring Program. Sinabi ni Pangulong Marcos na Aton oras, 27 minutos sa naglabay sa alas 3 sa aton nabatian ang mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa igindudumara yan nga National Culminating Activity Santara Basa Tutoring Program dito sa University of Makati dito sa Taguig City yan nga kulopsan Setyembre 15 Lunes nga adlaw. So antara Basa Tutoring Program iniin usa nga social welfare and development intervention model nga kundiin ang mga estudyante sa kolehiyo mga college students sera in gin training and gin assign como mga tutors o learning facilitators para mabuligan ang mga nakukurian nga mga readers mga estudyante sa public elementary schools nganlain lang nga sirain mga tutors o mga learning facilitators sira liwat nagsiserbe nga youth development workers durante sa nanay tatay teacher sessions nga kundiin era liwat ginbubuligan era ginasisteran an mga kag-anak o mga guardians sa sini nga mga kabataan nga sirain makakuha sa kinahanglan nga tools para masuportahan ang literacy sa era mga kabataan ngan sa era pag-uswag sa edukasyon. So kabalyo san sining 20 nga tutoring and learning sessions and mga tutors nga mga YDWs o mga youth development workers sira in makakarawat sa cash for work basar sa current regional daily minimum wage so may ada sira sa bagan sweldo san sini nga era serbisyo para sa mga kabataan ngan sa mga kag-anak. So yan nga national culminating activity dito sa Taguig City in gintirok ang mga benepisyaryo ngan mga partners matikang sa mga magkadrodilain nga parte sa nasud para ma-highlight ngan mapakita ang ini nga programa ma-highlight ang istorya san pagkamanilampuson ngan kakurian ngan kadungan sini para masalinurog ang mga gains ang mga pag-uswag sa ilarom san programa nga kundiin in ada na sa tulo ka tuig nga pagpatuman o implementasyon. So mao pa ini nga programa nga ginlansar sa aton gobyerno linabi na nga may dakita san mga report sa paghamubo sa aton literacy rate dide sa Pilipinas So ato nakikita nga may damanggod ginhimo para mapaduso mapahitaas gihapon ang aton literacy rate nga mas damo pa nga kabataan an ungod manggod nga makabasa nga diri lang makabasa nga ito kundi in sira liwat in makakaintindi san era ginbabasa. Ako mo bookworm mao ginduduso ko good permi sa iyo nga magbasa because you will learn a lot and you will be open o makakasulod ka mo sa mga bag-o nga worlds nga kundiin damo yung makukuha nga wisdom nga insights apisar kung fiction man iton o non-fiction nga iyo ginbabasa. Anyway, aton oras 29 minutos na lang nagpapabilin sa 29 minutos na lang nagpapabilin antes magalas 4. Oo, kita mabalik kan aton nagpapadayon na naton diskusyon bahin sa crashing out. Sa pagkaya na adiana yan pipira nga mga pahinumdom. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Aton oras, 33 minutos sa naglabay sa alas 3, kamuin padayon nga namamati sa Cope with Me Danila sa aton istasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkaya aton nagpadayon nadto nga Gen Z term, oo nga naudlot kanina oo. So ini nga Gen Z term motoron ko la ini an crashing out nga term So ang crashing out ini nag-originate como slang sa online nga music communities, particularly sa southern rap. Pero ini si sa pagkaya na siya rin ko kanina, 'di ba nga ginagamit ini sa mga Gen Zs nga kundiin ginagamit ini yan nga emotional shorthand nga kundiin asyalat ini an ginagamit nga mga term para sa don naggagamit sa social media. So sa mga nag-TikTok dida sa mga ka-Gen Z ko, oo, siguro familiar na kamo sa sininga term para naman sa aton mga medyo may edad na medyo dere pa kamo familiar. So this is a new discovery for you So ini nga crashing out nga term ini nagde-describe sa mga moments nga kundiin aniton nga imo internal capacity an imo bagan emotional capacity in it seems like you hit a wall nga kundiin an imo emotion nag-spill over na iton. So ini outburst usually nga makikita bagan dramatic tapos self-sabotaging. So sa rin ko kanina it could appear nga bagan outburst sugad na lasan iton nga permi nalalangot o iton nga nagpo-post sa social media sa medyo mga emotional medyo mga post nga dapat dire na i-share sa social media. So in terms sa mga Gen Zs crash out o crashing out o other times posible liwat ini nga bagan pag-cancel sa nga tanan nga mga plano pag-ignore sa mga messages o iba pa nga mga moments nga kundiin bagan dire ka mo nag-function sa imo usual self. So kung kamo nakaka-experience sa crashing out, so posible nga you are just overwhelmed and it could also be nga kundi you have been likely feeling that way for a long time na nga kundi hindi rila siguro niyo no notice So, ang karagsingon sana, posible nga kamo butlaw na, o emotionally drained na. Pero, just to be clear, an ini nga crashing out nga term, diri ini siya clinical diagnosis, okay? Again, natrahon ko lang, diri ini siya clinical diagnosis, pero para sa mga Gen Zs, it's just a way para maharampangan, and moments nga kundiin kita ada na sa aton limit, and that wala kita sa space nga kundiin wala kita space for us to put ourselves in the right balance or para kita maka-function sa aton usual self. So ang mga senyales nga kamo
you are about to crush out, diba? Kaya nga tanan kita, nakaka-experience sa sini nga crushing out sa mga magkadrodilain nga pang maagi. So adi ginsiring ni Dr. Chris Masonic nga pipira nga mga senyales. Una, kay kun permi ka mo nga nalalangot. Oo, 'di ba? Permi ka mo irritable, 'di ba? Aton nga mga gutay lang nga mga butang, baga nag-snap ka mo dayon sa iyo pamilya, sa romantic partner o sa iyo kasangkayan, 'di ba? O nagkamali la san guti ay la, baga end of the world dayon, 'di ba? O dire nga ni medyo nagihalan pag-reply signunta 3 seconds lang nalangot dayon ka mo kay gin-ignore ka mo so god sana. Oo, grabe man ang 3 seconds la, 'di ba? Or signunta mga 10 minutes la nga na-delay ang reply So ito posible ko na iton nga nagsisignal na nga imo stress tolerance in ada na sa mo nga level. Panduha kay kon permi ka mo nag-zone out bagan permi ka mo mentally foggy, diri maka-focus good, tus bagan emotionally numb, bagan maragud ka mo na experience nga mga emotions, maragud ka mo na feel, di ba? Bagan nakamuan mga bato, bagan nakamuan mga robot, o disconnected ka mo sa mga panhitabo, sa iyo paligid. Pantulo, ito nga mga sudden, nga mga mood swings, o emotional spikes. Bagan, you feeling, parang you feel everything and nothing all at once. Oo, so medyo mabugat ito nga nakaka-stress nga kundiin siguro napapansin niyo nga tignan nala ka mo nagtatangis miskin waray man good dapat nga nga tangisan bagan tignan nala ka mo natangis o suddenly tignan nala ka mo nga nalalangot miskan to gutay lang ang mga butang o waray good dapat kalangtan bagan nalalangot lang ka mo dayon so ito nga upward downward baga ka mo na da sa roller coaster niyo emotion ada sa roller coaster so posible ko niton sa signal nga kamo in you're about to crash out na you are overwhelmed. And usa pa is compulsive nga mga behavior. So, kung naobserbaran ko niyo nga kamo nagdodom scrolling, ito nagpapara cellphone, sige la scroll sa mga cellphone for hours, sige la gasto, ito nga mga impulsive nga mga pagpalit sa miskan miskan diri man good kinahanglan miskan diri man good niyo karuyag pero karegla niyo magpalit because of course kay kung nakakapalit ka mo may daman iton dopamine hit gihapon, diba? So nakakalipay iton but if too much of that permi niyo ginihimo, this might be your body's way of trying to regulate aniton nga mga big feelings in the moment. And lastly, usa nga sign an avoidance nga withdrawal ito nga nag-ghost ka mo sa iyong mga kasangkayan, di good na reply diri nga 10 minutes la ito nga weeks, months di good ka mo na reply diri na niyo nahihimo yung mga trabaho you miss deadlines a lot nga nagka-cancel ka mo sa mga plans okay lang kay kung dani-dani la pero ito every time every plans nila ginka-cancel last minute pagod it is probably sharing si Dr. Chris nga siguro you can't deal those mga expectations and you don't have the social, emotional and mental energy kay you are already overwhelmed emotionally overwhelmed na and that could be a sign nga you are about to crash out. So kay nano nga nahitabo an ini nga crashing out so usagod sini nga primera nga rason and stress, diba? So especially kay ko na max out na yung nervous system, diba? Ito talagang mabutlaw, so mao nga na overwhelmed ka na and nagki-crash out ka na because diri mo na nga ni ma-handle ani mong kalugaringon diri mo na ma-regulate ani imong kalugaringon because of the things that you feel everything and nothing all at once. You feel that all of that bagan in the peak, diba? Permi aada sa apex and feelings you feel everything and you feel nothing and it is kinda talaga man good nga mabutlaw nga mabugat dad on, diba? Usa pa nga rason posible nga waray ka mo send time nga maproseso aniton nga mga feelings so waray ka mo time nga ma-release aniton nga mga feelings
And so that is why nagtitirok-tirok it piles up until nga siya na ito na nag-spill over na kay sobrahan na, 'di ba? So baga ka man mga siguro baso nga kundiin kadamo-damo nga mga panhitabo and gin pour out sa iyo sa di rin na kayo syempre baso la limitado lang space, so nag-spill over na ang tubig o kung ano man iton nga liquid naging bubutang sa baso. So siguro mga pa ito na analogy so you look at yourself that way, and that is why you are crushing out kay sobra na nag-i-spill over na ito nga mga remnants sa emotions, diba? Posible paliwat nga rason in kulang ka mo sa rest, kulang ka mo sa katurog. So man God san, pinaka-importante naton pagkaturog, diba? Kaya iton nga time nga da nagre-repair naton cells, nga da nagre-repair naton body para magkamayada kita sa energy. And when we have energy mas dako chances nga ma-regulate ta naton kalugaringon emotionally mas dako ang chance nga ma-regulate ta aton kalugaringon. So paano nga malikyan ini nga pag-crash out, diba? So, pipira nga mga tips nga pwede ko maihatag sa iyo, as per Dr. Chris gihapon ini, nga kundiin, mga kabulig sa iyo, nga dire ka mo masyado ma-overwhelm, nga dire ka mo umabot, sinsaring pa sa mga terms nga, sa mga Gen Z, nga, nagka-crash out ka na. So, reminder la, antes kita kumadto sa mga tips nga, ini nga aton mga pamaagi ang goals ini isn't to become perfectly regulated nga ang aton nga emosyon you can regulate everything, diba? At you never lose control. You are the perfect picture perfect models and calmness. Of course, we are just people, we are just human beings so medyo makuriton ma-achieve. So ayaw i-pressure yung kalugaringon, diba? But this is just to help you nga kundiin di rin man umabot liwat sa point nga kundiin you are doing impulsive things na nga kundiin di rin na maupay an magiging resulta o epekto sa imo kalugaringon. So una first things first is sharing si Dr. Chris nga hibaro learn your personal warnings. So, ang stress nga, ang overwhelming feelings, pwede ito mag-manifest sa iba-iba nga pamaagi, depende sa aton, depende sa mga tao. So, sharing pa nga ni Sarah, diba, different tastes for different people. So gudliwat sinisan aton, stress nga, overwhelm signs or manifestation, diba? Iba-iba kita, kaya iba-iba man kita, So, siguro, ang iba, nakaka-experiensya, ito nga bagan, medyo bagan, nagsusuot, ang kasing-kasing, posible ito, nga, kundi na siya ito imo sign, o pwede, usasan imo mga sign, ito nga nagdo-down scroll ka na, posible na imo usasan mga sign, nga ka-crush out ka na or leading to crashing out ito nga nagdo-doom scroll o nag-snap sa ibang mga tao, ito nga irritable la permi So, kung antiko ka mo sa niyong mga signs, iton inakabulig nga mapugngan ni pag-crash out, you can act earlier and you can bring yourself back into the balance. So, paghatag, pipera ka moment nga pagpamalandong kung paano ka ba nga nag-ooperate, kay kung ikaw in stress na masyado, o kay kung ikaw inada ka sa peaceful moment para ma-compare mo ano mo usual self sa sa imo version sa imo kalugaringon nga nagka-crash out stressed nga overwhelmed so pakani mo kalugaringon nano ba ang mga first clues na ikaw in overwhelmed na and you are nearing crashing out. Pwede ito niyo isurat sa iyo journal, sa iyo note apps, o sa iyo notebook. Panduha is pag bugos ko mga micro recovery moments. So, ini, di rin man naton kinahanglan, masiring nga ni kita self-care kinahanglan, magpaspadayon, So, di rin naton kinahanglan, aniton nga mga, sugad sila nga mga butang, diba? To take care of yourself, maghatagod ka mo, damo nga oras, Although,
you can do that, pero di naman ito niyo mahihimo sa kada adlaw, di ba? So, mas sustainable is ito nga mga micro recovery moments nga sisaring pa ni Dr. Tris para mabuligan an iyo kalugaringon, So, try paghimo sa nga mga little moments of peace throughout the day nga kundiin mahatagan mo imo kalugaringon nervous system to reset. So, posible pag-journal, adto meditation naton didi kada kulo pwede na ito an imo micro recovery moments o paglakat-lakat kadali miskan 5 minutes la o pag deep breath. So, anything nga makakabulig sa imo nga mapakalma. Oo. So, posible just deep breathing. Oo. Ito na usually akong ganihimo, deep breath la, 'di ba? Okay, breathe through the nose, and exhale through the mouth. Ngan pantulo is to ground your body kay kun an imo pinsar indamo an nasulod o damo an ginpipinsar. So might feel like an stress ngan overwhelm iton in nag-exist la primarily sa imo pinsar pero an imo body connected gihapon sana and actually iton inakabulig an aton lawas na kabulig to get through sana nga mga stressful moment. So, ang physical grounding moment, iton inakabulig sa imo and it can anchor you nga kundiin kung an imo thoughts, grabe na damo na imo ginpipinsar nga nag-spiral ka na. So, to bring you back to the present, posible, pwede niyo himuon nga magiramos ka mo, diba? Kay baga, di ba pag nagyaramos kita, labi na pag cold water, baga, nahimata kita, nahimangno kita, di ba? Ka-refreshing man good. So, posible ito it can be a grounding technique sa imo lawas, posible liwat nga, pwede liwat niyo himuon, siguro, just light movements sa nimo lawas, o na hinamdamak sa to, akong tita, siring siya pag kukulba ako, join la ni mo fingers, both of your hands, sa mga nagkikita sa aton sa Facebook, pwede niyo kitaon na lahan akong demonstration, So, pagdikiton mo la, ani mo mga fingers, sa imo duha nga kamot, ngan just move it, up and down. So, nakakabulig ko nito, nga ma-relax an imo nervous system. Ngan, para sa atkon, very effective siya, ngan ito na akong ginihimo, basta recitation, yung kulba ako, labi pag reporting liwat, so ito na akong ginihimo, grounding technique liwat iton kay, kung nag-spiral na damo na, diri ko nihimahihimo, So, nagpo-focus la, of course, kinahanglan, i-train mo imo pinsar, nga mag-focus sa nga movement, diri sa imo pinsar, diba? So, asya san ang trick, diba? Nga may dabubuhaton imo lawas, para dito la, imo focus, diri sa mga nasulod sa imo pinsara, So, asya laad to, and pipera, nga mga moments, nga mga technique, nga kundi makakabulig sa aton para malikyan naton, aniton nga total crash out, para diri kita mag-viral sa TikTok, nga mahiungay san sinhinga Gen Z, nga mga memes, So, hopefully, may ka mo na hibaruan, labi na para sa aton mga medyo may edad na nga mga namamati sa aton yan So just to show you a glimpse ngan para siguro liwat mas maintindihan niyo aniton iyong mga apo, iyong mga anak nga mga Gen Z when they use their term or when they are going through something or undergoing experiencing nga crashing out. So although di rin nila isisaring nga crash out but already based sa to nga mga signs and may mo may sasuggest, diba? Oo, ngan para sa aton mga Gen Zs, so you can also do to nga mga tips naton para malikyan nga kamo in mag-crash out. Aton oras, 51 minutos, naglabay sa alas 3, mabalik yata sa aton programa pagkatapos la, san pipera nga mga pahinomdom. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang.
Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Aton oras, 52 minutos sa naglabay sa alas 3, kamuin padayon nga namamati sa Cope with Me din nila sa aton istasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa aton mga pagpahinomdom yan na, pagpahinomdom matikang sa Department of Education o DepEd, pwede na tumawag sa Learner Rights and Protection Office o LRPO para mahireport ang mga kaso sa pan-aabuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline. Pwede niyo tawagan ang nera telephone number at 0286321372 nga nanera naman mobile number at 0945-175-9777 o trohon ko 0945-175-9777 ngan pwede liwat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph ngan pwede liwat ka mo mag-message ngan bumisita sa era official Facebook page sa DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kay harani naman mag alas 4, niyan nga alas 4, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4, ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sen mga daan nga paligad, balde nga drum, alulod, luho sa tuna o sa kalsada, vase, anything and anywhere nga gintiturukan san tubig, pwede iton maging panimalay san kete-kete ngan lamok nga nagdadarasan dengue. Maon yan nga alas 4, samtang namamati kita sa programa ni Sir Jean nga Billboard. Pamilingon naton ito na no, kung may nakamamakit-an nga ginteterukan san stagnant water, sugad na lasan nanto siring ko kanina no, balde nga drum o used bottled water, pwede ito niyo ipanlabog nala. Ngan para sa ito may mga balde nga drum, alayon nalaliwat pagtakop san iyo balde nga drum para diriton maging panimalay san kete-kete ngan lamok. Ngan syempre, samtang nagsusearch and destroy kita, ayaw liwat naton kalimtan nga proteheran aton kalugaringon, magsulot kita san long sleeves ngan long pants para diri kita makagat san lamok. Ngan syempre, ayaw liwat kita kalimot nga magbutang sa mosquito repellent sa aton exposed nga skin. Once again, yan nga alas 4, tara, talinguhaon naton mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan bueno, nga na nagtatapos ang aton Monday edition sa naton programa. Salamat sa pagpamati. As always, nagpapahinumdum kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope with Me. Mababatian niyo perme kada alas 3 hangtod alas 4 tikang Monday to Thursday. Kaupad naton sa Master Control, Sira Mamanet Parito, si Joven Cardenas. Masunod ang news update ngan pagkatapos, masunod naman ang iyo paborito nga programa ang Billboard. Aton oras 3:55. Once again, thank you sa pagpamati. Again, this is Suzette Pretencio. Kaupad niyo permi sa Journey Cold Life. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
Philippine Standard Time, 3:56 p.m. Maupay nga kulop sa iyo nga tanan. Asya iniyan mga balita yan na nga oras. Summer State University, usa sa mga top-performing universities basar sa Mid-Year Performance Dialogue sa Department of Budget and Management. Ngan handog ng Pangulo halad ang suporta ngan bulig pinansyal para sa mga Nortehanon. Detalye pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginkilala nga usa sa mga primera nga universidad ang Samar State University o SSU basar sa igindumara nga fiscal year 2025 Mid-Year Performance Dialogue para sa mga state universities and colleges o SUCs, Commission on Higher Education o CHED, ngan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ginpangunahan sa Department of Budget and Management o DBM Region 8 ang pagkatitirok sa tunaglabay nga Biyernes, Setyembre 12 sa Tacloban City, nga kundiin ginhisgot ang pag-eksamin sa mga programa, proyekto, ngan paggamit san pondo sa mga magkadordelain nga institusyon san edukasyon. Ginpakita san SSU ang maupay nga pagmanage san budget, ngan epektibo nga pagpatuman san mga inisyatibo nga nakatutok sa kalidad san edukasyon, panaliksik ngan serbisyo sa komunidad. Mahitungod sini, ginkilala ang universidad como usa sa mga modelo sa maupay nga pan-gobyernuhan. Importante ang nasabing aktibidad agud masiguro nga nagagamit san sakto ug nabebenepisyohan san publiko ang pondo para sa mas hitaas nga kalidad sa edukasyon ug mas hilawig nga oportunidad para sa mga estudyante. Didto naman sa probinsya sa Northern Samar, nagpadangat san hilawig nga bulig ang gobyerno, pinaagi san handog ng Pangulo Serbisyo Caravan nga manilampuson nga igindumara sa probinsya sa Northern Samar nga kundiin gintutukan ang pinansyal ngan pangabuhian nga suporta para sa mga Nortehanon. Pinaagi sa Department of Labor and Employment o DOLE, nagkamayada sa job fair nga nag-abre sa sobra 200 nga trabaho nga tupad payout para sa mga shin nga benepisyaryo. Igin turnover gihapon ang livelihood check nga nagkakantidad sa 1.7 million pesos. Gintambungan gihapon sa Department of Trade and Industry o DTI ang aktibidad pinaagi sa paghatag sa livelihood kits para sa 36 nga former rebels samtang may loan approvals para sa mga gagmay nga negosyo. Sa sektor sa agrikultura, nagdistribuer ang Department of Agriculture sa vegetable seeds ng RFFA cards samtang ang Department of Agrarian Reform o DAR nag-turnover sa farm machinery ngan equipment. Ang Register of Deeds o giba pa nga judiciary offices inaghatag sa libre nga serbisyo para sa land titling ngan dokumentasyon o legal services. Nagpadangat liwat sa serbisyo ang DOH, PhilHealth, TESDA, PSA, Pag-ibig, GSIS, SSS, ngan iba pa nga ahensya nga nagpapakita san paningkamot san gobyerno nga maihatag ang serbisyo mismo sa katawhan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga mga balita, handog ng Pangulo o nationwide handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat ginbuhat sa Samar. Ngan SSS Kalbayog nagselebrar sa SSS Pensioners Day. Ini igdidetalye ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Sa pagselebrar sa ika-68 nga anibersaryo sa Social Security System, ginbuhat ang SSS Pensioners Day sa siyudad San Calbayog. Kasumpay sini, otro gintagan doon ang ginlansar ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pension reform program, ang pinakauna nga multi-year pension adjustment sa kasaysayan sa SSS. Katuyuanan sa programa nga siguraduhon ang mas taas ug patas nga benepisyo para sa masobra 3.8 milyon nga pensioners kundiin ginhataas sa 10% ang pension sa retirement ug disability pensioners ngan 5% naman
para sa survivor pensioners nga igpapatuman kada tuig tinikangan tuig 2025 kutob 2027. Ang alokasyon ang nakabase sa masusi nga actuarial studies o ginkonsiderar ang panginhanglan sa kada sektor san pensioners. Sa pakighimang raw sa Radyo Pilipinas Kalbayog kan Senior Vice President Fund Management Group Rantony Gibe, por lo menos 93 bilyones pesos ang igagawas sa ahensya sa sulod sa tulo ka tuig tikang sa koleksyon sa kontribusyon ug mahirot nga pag-manage sa pondo. Gagaya po yung pinoproject na 93 billion pesos projected expenses because of the pension increase. We assure that we have enough funds to pay for them. Gusto po namin na talagang ma-assure na tuloy-tuloy and sustainable yung ibinibigay namin. So, ibig sabihin po, makakaasa po kayo, gabi po sa SSS, hindi po rushing into para mapasaya lang kayo, pero hindi naman pala sustainable yun. Ginsiguro sa SSS nga magpapabilin nga marigon og sustainable and era trust fund para masigurado nga duro-diretso ang makakarawat nga benepisyo sa mga pensyonado dirila sa ina kundi para sa masunod pa nga mga henerasyon. Balita sa Samar, ginbuhat sa Katbalogan Samar ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, kundiin nagdumara hilawig nga serbisyo publiko para sa mga residente. Sa iyang mensahe, gintagan doon ni Attorney Ernesto Perez, Director General sa Anti-Red Tape Authority, nga ang pagserbisyo ano sa nga pribilehiyo o ginahanglan matagamtaman sa kada Pilipino, mapa individual, pamilya, barangay, umapabugos nga nasud paman. Naging one-stop hub ang serbisyo caravan, kundiin nagpaabot medical consultations, agricultural support, social protection programs ug employment opportunities. Nagpahayag naman sa pasasalamat si Rowena Amit, benepisyaryo sa Sustainable Livelihood Program nga nagsiring nga dako nga oportunidad ini para maitindog ang iya pamilya. Pinaagi sa nasabing nga inisyatibo, ginpaparigon sa gobyerno probinsyal sa Samar ug mga ahensya sa gobyerno ang pagpatapod nga igharani sa tawo ang mga serbisyo ug igduso ang inklusibo nga pag-uswag. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon ka mo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.